Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang masaya at painit na pagbati sa inyong lahat sa loob at labas ng bansa. Ito po ang programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng impilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, muli nag-aanyaya sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Kasama pa rin natin na maglilingkod po sa inyo sa mga oras na ito mula po sa ating Master Control, si Miss Susan Aizon, and of course, si Hero at si Leo. And of course, sa loob naman ng ating studio, kasama natin ang ating dalawang naggagandahang dilag. April Fool's Day po ngayon eh. Anyway, dalawang hindi po katotohanan po yan. Walang iba kundi si Miss Stephanie Bisete. Unahin muna natin si Steph. Good morning, good day, Steph. And good day din sa iyo kasamang Ray, at good day din sa ating mga kasama dito sa studio, at syempre dun sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service at sa ating programang Global na Tayo. And of course, I will let you have the privilege of introducing ito pang isa nating kasama sa ating programa. Ayan, so makakasama natin muli sa ating programang Global na Tayo si Ira May Mabolok ng San Mateo Municipal College. Ayan, ang ating OJT. Ayan, magandang umaga sa iyo, Ira. Ayan, magandang umaga po, of course, Sir Ray and Ma'am Steph. And maraming salamat once again sa pagbibigay sa akin oportunidad para makasama kayo sa programang ito. At syempre magandang araw din sa ating mga tagapakinig sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan, and of course syempre tayo po ay napapakinggan sa pamamagitan ng ating online na digital platform. Unang-una sa ating Facebook broadcast, ating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook page, type lamang sa inyong browser do sa inyong Facebook, Radyo Pilipinas World Service, at mapapanood at mapapakinggan nyo na po mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. And of course sa ating PBS live audio streaming. Kung kayo po ay hindi pa nakakapag-download ng ating PBS Radio app, mag-download na po kayo para masubaybayan nyo ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Doon, kung kayo may hawak na smartphone, punta kayo sa Google app. Okay? Kung kayo naman na may iPhone, punta kayo sa Apple Store. Ayan. Ngayon, doon sa smartphone, i-type nyo lang doon sa browser ng smartphone, e-box PBS receiver. Yan. Tapos i-click nyo doon, makikita nyo ngayon, install nyo na kagad yung PBS radio app. Pag na-install nyo na po yun, lilitaw na ngayon yung mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, naka-tile icon po sila. Kung di ako nagkakamali, 6 yun. RP1, RP2, RP3, FM1, FM2, and of course, ang Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lang po sa Radyo Pilipinas World Service para mapakinggan nyo po ang mga programa dito sa ating Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kaya kung nanonood at nakikinig po kayo sa mga oras na ito sa ating live audio streaming at sa ating live Facebook broadcast, inanyayahan po namin kayong magpadala ng inyong mga komento, saloobin, opinion, dito sa ating pag-uusapan at tatalakayin ngayong araw na ito. Kasama si Steph and of course si Ira. I-type lang doon sa comment section. Okay? Yan, sige. Pero ngayon po ay araw ng Martes. Unang araw sa buwan ng Abril, April 1. April Fool's Day. Kilala bilang April Fool's Day. Pag sinabi natin April Fool's Day, huwag kayo mapagpapaniwala sa mga nakakarating sa inyong mga balita, Okay, magpapaniwala sa mga pinaparating sa inyong mga complimentary remarks, Halimbawa, pag sinabi kong ang bata-batang tignan ni Ate Susan, para siyang 20 years old, Yun. Huwag kayo masyadong pagpapaniwala doon. Hindi siya 20 years old. 19 years old. Yan. Di ba? Teenager ang dating. At pag sinabing napakabait at faithful ni Hero, naku, wag din po kayo masyado magpapaniwala doon. Nako, lagot tayo. hindi siya faithful, kundi sincere. Yun. Talaga naman, ha.
Okay, pag sinabi naman nating hate na hate ni Steph, si Jerome, wag po kayo lalo magpaniwala doon dahil kabaligtaran po yun. Yan. Ayun. Tama ba ako, Steph? Bilang magkaibigan. Yun, Kasi syempre work colleagues kami. Sige, alam ko nanonood si Jerome ngayon. Lagot tayo. Anyway, si Ira naman, pag sinabi natin si Ira is ano man tawag dito, no boyfriend since birth. Wag ko kayo maniniwala doon. Totoo ba yun, Ira? Hindi ho. Hindi. So, meron na. Ayun. Yun. Sige, okay. Anyway. Alright. Enough po. Kaya pinapasigla lang natin yung ating usapan ngayong oras, itong mga araw na ito, itong umagang ito, para maging palpable ang ating pag-uusapan. Tatalakayin ngayong araw nito para sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Okay? Sige. Kumusta po sa ating mga overseas Filipino workers o mga Filipinos living and working abroad, lalo na dyan sa may bahagi ng Saudi Arabia, dyan sa Europe, sa UK, sa Estados Unidos, lalo na sa California, at saka sa New York, at saka Washington. Hello na rin kay Donald Trump. Yan. Yan, sige. Hi Donald. Yan. Ikaw talaga Donald, kung ano pinaggagawa mo sa global economy, ha? Nakakawindang-windang tayo dito. Sige. Alright. Pero bago yan, syempre, meron tayo mga pag-unang-una, I think isang malungkot na balita dahil confirmed namatay na yung isang kababayan nating critical na nasangkot dito sa Antipolo shooting. Yung lalaki, yung isa. I think he's 50 years old something, yung kababayan natin. Wag na muna natin pangalanan, pero namatay na siya sanhi po ng gunshot sa ulo dahil po sa nangyaring road rage dito sa may bahagi ng Barangay San Jose, Antipolo. If I'm not mistaken, dito yan sa may bahagi ng batay sa report sa bahagi ng Boso-Boso. Kung tumatahak kayo sa Marilake, yung kilalang highway na Marilake, yung highway na yan, dyan nangyari yan. Yung road rage na incident na yan na kinamatay ngayon, confirmed na kagabi. Although nadala pa siya sa ospital, nasa critical condition siya noong mga oras na yun. They were trying to save him, kaya lang talagang hindi kinaya, so pumanaw na itong ating kababayang ito na naging biktima ng road rage sa Antipolo. At yung namang culprit nasa kulungan na, nasa kamay ng ating mga otoridad at nakahanda na yung mga kasong isasampa sa kanya. Alright? Kaya ang paalala natin sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, lalo na yung mga motorista, mapa-pribado o pampublikong driver man kayo, kung may sarili man kayo mga sasakyan, kung nagda-drive man kayo ng mga public utility vehicles, meaning jeep, bus, taxi, ganoon, maski na yung mga two-wheel drivers, yung mga nagda-drive ng motor, medyo lawakan pa natin ang ating pasensya, habaan pa natin pasensya, lawakan natin ang ating pangunawa, huwag tayo magpapadala sa mga padalos-dalos na emosyon. Lalo na huwag kayong magdadala ng barel dahil may gun ban ngayon. Okay? Una-una may gun ban dahil nga po may election tayo itong darating na Mayo. May midterm election tayo at matagal nang enforce itong gun ban na pinapatupad ng Commission on Elections kasama ang Philippine National Police. So, kung wala rin lang naman kayong special permit na nakuha mula sa COMELEC para magdala ng baril, huwag nyo na hong tangkain magdala. Kasi maski na may license to carry firearm ka, kung wala ka pa ring special permit from the Commission on Elections, bawal pa rin po yan. Okay? Sana po dinggin natin yan dahil may kasabihan, napakadaling pumasok sa gulo, sa problema, pero napakahirap tapusin o labasan yung problema na yan. Okay? Kasi napakalaking stress yan sa inyo dun sa mga gagawa ng hindi maganda. Bakit? Siyempre, apektado yung pamilya nyo, apektado kayo, at apektado yung maagrabyado nyo, di ba? Yung makakaaway nyo kung masasaktan sila o knock on wood kung masasawi sila, tulad na nangyari dito sa Antipolo. Pero ang overarching concern ko dyan is, bakit hindi maipatupad ng gusto ng PNP itong supposed to be gun ban ngayong eleksyon? Bakit hanggang ngayon meron pa rin? Dahil hindi lang ho itong unang insidente na nangyari yan. Tuwing eleksyon na lang merong nahuhuling ganyan. Buti nga ngayon uso na yung mga video sa cellphone. Madaling mabidyohan. Pero that
kung ikukumpara mo yan 30 years ago, 1980, 1990, hindi pa masyadong gamit ng cellphone noon, video. Marami nakakalusot, marami ang nakakalusot sa mga otoridad at hindi nakukuhanan ng direktang ebidensya yung kaguluhan. Kaya itong mga cellphone nito kahit papano may advantage na binibigay sa atin, lalo na pagdating sa pagkuha ng on the spot crime na nangyayari o kaguluhan, ano? Yan, sige. Pero ulitin ko, wag na ho kayong magdala, kung maaari lang. Wag ho kayong magdala ng baril, ng firearm, lalo na kung hindi man lisensyado at walang special permit from the Commission on Elections, no. Isa kasi sa nakikitang nagiging dahilan diyan yung malamyang hindi naman malamya, kundi parang mahinang batas na nagpapatupad sa pagsasagawa ng checkpoint ng mga otoridad. Ano yun? Ito kasi yung tinatawag na plain view doctrine. Ano yung plain view doctrine? Alam mo ba kung ano yung plain view doctrine? Step. Pero yung sa pagkakaintindi ko dyan, yung kasi parang napag-usapan din natin yan, yung sisilip lang. Kung ano lang yung physical na nakita, yun na yun. Tapos hayaan na lang na makadaan. Yun yung plain view doctrine na sinasabi na pababa lang sa iyo yung windshield o yung salamin ng kotse, sisilip yung pulis. Kapag wala siya nakitang maanomalya dun sa loob, no? At hindi naman niya pwedeng pababain yung driver o yung mga pasahero, not unless talagang there is an obvious sign ng kaguluhan, distress o ano man tinatago. Hindi niya basta-basta pwedeng pababain yun, di ba? So paano kung yung baril ay nakatago lang sa ilalim ng silya? Paano kung yung baril ay nasa loob lang ng isang bag na hindi nakikita nung pulis, no? Nung nagche-checkpoint. So nakakalusot, di ba? Nakakalusot. So siguro dapat bigyan natin ng pansin yan. Dahil sa part ng pulis, sinusunod lang nila yung kanilang tungkulin para dun sa tinatawag na plain view doctrine. Dahil pag nilabag nila yan, sila naman ang kakasuhan. Kung maalam yung driver, yung mga pasahero, pag pinilit kang pinalabas na wala naman nakitang obvious na mali dun sa sasakyan, pwede mong kasuhan yung pulis na nilabag yung plain view doctrine ng checkpoint. O di nanganib pa ngayon ang trabaho at kinabukasan ng police officer, no, na nag-conduct lang ng tamang, sa tingin niya ay tamang procedure ng checkpoint. Kasi kaya nagkaroon ng plain view doctrine dahil noong mga nakalipas na taon, nagkaroon kasi ng pag-abuso sa mga checkpoint na yan. Minsan nagkakaroon ng planting of evidence, minsan nagkakaroon ng maling proseso ng pagsasagawa ng checkpoint. So hinigpitan. Pero siguro it's about time na ma-revisit itong plain view doctrine na ito para tuluyan talagang mabawasan at tuluyang ma-enforce kung ano ba talaga yung spirit ng batas pag sinabi nating gun ban pagdating ng pagsapit ng eleksyon. Okay? Sige, yan ang pauna nating discussion sa edisyong ito ng Global na Tayo. Magbabalik po kami sa iba pa nating pag-uusapan sa edisyong ito makalipas ang ilang paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Isipin ang isang lugar kung saan ang progreso at kalikasan ay magkasabay na lumalago. Sa ilalim ng Administrasyon Marcos, ginagawang posible ito ng Subic Bay Metropolitan Authority. Sa administrasyon po ni PBBM, nilaunch po namin noong September yung Carbon Neutral Freeport Zone. Ito po ay aming goal to contribute reducing our carbon emissions. Hindi lang ito usapin ng teknolohiya, ito ay pangako. Sa SBMA, inuuna ang pangangalaga sa kagubatan, bakawan at natural na yaman para sa hinaharap ng bawat Pilipino. We are working towards a steady and reliable power supply that will meet the demands of today and continuously fuel our ambitions for tomorrow.
ang kalikasan at kinabukasan ay magkasabay na pinangangalagaan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Hinuhulma ang kasanayan ng manggagawang Pilipino sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katuwang ang TESDA ay patuloy ang pagtatag ng pangarap sa tulong ng SBMA Center for Excellence. During the job fair, kinukulang na ang nag-a-apply. Kaya together with TESDA, naglagay kami ng kanilang facility at papalakihin pa namin para mas marami kaming natuturuan at titrain ng mga trabahador at makuha sila dito. Yung aming education enhancement skill for the workers, kailangan maging competitive din tayo. We can do it and we are training them to do it. Kasama ng manggagawang Pilipino ang Administrasyong Marcos sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Okay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Si Steph Vicente. At kasama din natin ang ating OJT, sige Ira. Ayan, magandang araw po Alright, ulit. sige. Thank you very much. Ngayon, pag-uusapan naman natin, bilang patuloy na pagtutok natin dito sa naging paggalaw ng lupa o lindol sa Myanmar na tumama sa kanila, no? Step Ira, 7.7 magnitude na lindol na sinundan pa ng aftershock na nasa 6.4 aftershock, ano? Naalala ko tuloy, ewan ko lang kung naalala pa ni Ate Susan yon, yung lindol na tumama dito sa Pilipinas, I think noong 1991, 1992, na naging sanhi ng pagbagsak ng ng Hyatt Hotel sa Baguio. Natatandaan mo yan, Ate Susan? Oh, kasi nasa Hyatt siya noon. Kaya lang, nauna siyang lumabas, no? Nauna siyang nakalabas. Kaya hindi ko lang alam kung sinong kasama niya. Hindi, pero grabe yung lindol na yun, Ate Susan. Naramdaman, 1990, tama ba? 1991? Yung lindol na yun. Dito tumama sa Northern Luzon yun eh. Sa may bahagi ng Pangasinan, no? Yan, tapos umabot naramdaman hanggang Baguio. Doon malaking epekto nun sa Baguio. Maraming mga eskwelahan. May mga eskwelahan na nag-collapse. Marami rin na mga nasawi. Naramdaman din yan all the way dito sa National Capital Region. Hindi ko na alam kung buhay na si Ira noong mga panahon na yon o kaya baka naman pinaplano pa lang siya, no? Pero ibig sabihin naramdaman yon at ika nga halos magkasunod yun Ate Susan Halos magkasunod na disaster yun Yung pinatubo, yung pagsabog ng pinatubo, tapos sinundan ng malakas na lindol, no? So nung narinig ko yan sa Myanmar, nag-flashback sa akin yung yun nangyari na yon noong 1991, yung lindol. Correct me if I'm wrong sa mga nakikinig sa atin at nanonood. 1991 nga ba yun? Okay. Medyo matagal-tagal na rin kasi. Pero naranasan din natin yan. Nasa 7 din yung tumama sa atin na lindol na yon, yung mga particular na panahon na yon. So parang nag-flashback sa akin yun, yung nangyari ngayon sa Myanmar na sinundan ng 6.7. At batay sa mga naging panayam natin dito sa ating programa, puspusan naman nakatutok ang ating Department of Foreign Affairs kasi nakapanayam natin dito yung ating ambassador to Thailand, tapos nakapanayam din natin si Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers, at nakatutok din yung mga impormasyon na nanggagaling mismo dito sa ating embassy sa Myanmar kung saan nandoon si Chargé d'Affaires Nayan, okay. Tapos meron pa tayong we're still looking at and trying to confirm at patuloy tayong humihingi ng update tungkol dito sa 4 na unaccounted for
ng mga Filipino. The word is unaccounted for sa ngayon, unaccounted for. Pero ang ating embassy sa Myanmar nagpadala na ng team, I think sa Mandalay, yes, para matignan yung kalalagayan ng ating mga kababayan doon. Okay? Kasi meron din tayong mga kababayan doon. At hindi ako nagkakamali, ang Philippine government will be allotting $100,000 sa ating mga kababayan, mga overseas Filipino workers sa Myanmar at sa iba pa mga naapektuhan ng nasabing lindol, no? Ng 7.7 na lindol na biruin nyo tumama sa Myanmar, naramdaman at umabot, nakapinsala sa Thailand, at nakaapekto rin at naramdaman din sa ilang bahagi ng China. Ganong katindi yun, yung lindol na yun. Pero ang update natin ngayon, magpapadala ang ating gobyerno sa pamamagitan ng ating Armed Forces of the Philippines. Kaninang madaling araw, nagpadala na sila, no, Steph? Yes. Yung tinatawag na PIAHC. Ano ibig sabihin ng PIAHC? Yan yung Philippine Interagency Humanitarian Contingent. Ayan, para sa mga hindi po nakakaalam. Okay. Anong binubuo ng PIAHC? So, ito yung, kumbaga, 91-person team pala ito, medyo madami din, halos 100, no. So batay dito, no, sa ating mga nakalap ay merong 3 personnel na manggagaling sa Office of Civil Defense o OCD, meron din 10 na magmumula sa Philippine Army, may 11 na magmumula naman sa Philippine Air Force, may 10 rin na magmumula sa Bureau of Fire Protection, meron din pala sa MMDA, meron silang 10 na ipinadala na sa Myanmar. Meron ding galing sa DNR, 15 din. Tapos may 32 medical personnel na manggagaling naman sa ating DOH. At ano bang kahalagahan yan, Ira, kung bakit tayo nagpadala dyan ng contingent? Ayan, yung mga contingent po na ipinadala natin ay batay kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno ay meron po silang 2 pinakamahalagang objectives sa pagpunta sa bansang yon. Una nga po dun ay ang tumulong sa paghahanap sa ilan pang mga biktima na hindi pa rin po nahanap magpasa hanggang ngayon, at ang pangalawa ay magbigay ng tulong medikal para sa mga biktima sa Myanmar. Okay, sige. So ilan lahat sila? Ilan lahat? 91? 91. Alright, sige. At lahat ito ay may mga may mga experience na sa pagsasagawa ng rescue and retrieval operations. Dahil sa pagkakaalam ko, itong team sa pangunguna ng I think OCD, no? At saka ng Department of National Defense, nagpunta na dito yung nakapunta na sa ibang bansa. Yung ibang veteranong miyembro ng humanitarian contingent natin. Napadala na sila sa, I think sa Turkey, nung tumama rin ng malakas na lindol sa Turkey. Meron tayong contingent na pinapunta doon. Pero itong galing naman sa Department of Health, yung medical team, ito rin ay napadala na rin ng Department of Health sa Turkey, no, noong mga panahon na yun. Di ba, nagkaroon pa nga ng issue doon dahil mukhang nagkasakit yung ibang miyembro ng Philippine contingent dahil malamig pala doon. Hindi sanay ang katawan ng mga Pinoy sa malamig. Akala ko kasi pag Turkey hindi ganoon kalamig, yung pala malamig, no? Pero ngayon nga sabi ng ating gobyerno, medyo nakahanda naman tayo. At ang maganda doon, bukod sa contingent, bukod sa warm bodies, magpapadala rin ang gobyerno ng mga food items dahil sabi na batay sa impormasyon nagkakaubusan din ng pagkain sa Myanmar dahil nga malaki ang pinsala sa infrastructure, nakaapekto sa kanilang komersyo, nakaapekto sa negosyo, nakaapekto sa kanilang agrikultura, so nagkakaroon ngayon ng problema sa ample food supply. No, so ang ating team, yung ating contingent, bukod sa warm bodies, may dala na ring mga food supplies, food items, no? At least para doon sa pangangailangan nila. Pero magdadala rin sila ng additional para naman doon sa mga kababayan nating Pilipino na naapektuhan ng lindol, pati sa ating mga embassy officials and staff. Yan, sige. Alright, sige. Okay. At siguro sa mga oras na ito, itong susunod pa natin pag-uusapan, ito naman pong patungkol sa West Philippine Sea.
Di ba? Yung West Philippine Sea. Dahil ang ating Armed Forces of the Philippines, kasama, of course, dyan ang Philippine Navy, ay magko-consolidate sila ng kanilang forces. No? I-consolidate nila ito, itong West Naval Command at saka yung Northern Naval Command. No? Gagawin nila yan. Para po, sabi nila, i-consolidate nila yung mga forces na yan para lalong mas maging, visible ang presensya natin. Magkaroon tayo ng presence dyan sa West Philippine Sea dahil nga po sa lalo pang lumalalang aggression ng China dyan sa West Philippine Sea. Kasi sa ngayon, ang concentration kasi natin nasa West Philippine Sea lang. Pero ang balak ngayon ng ating Philippine Navy, ng Armed Force of the Philippines, hindi lang ng Philippine Navy. Pag sinabi natin Armed Force of the Philippines, kasama po dyan ng Army, Marines, Air Force, at saka Navy. Yan, okay. So, ikakalat na nila ngayon. Strategically, i-locate nila ngayon itong mga forces natin, both lahat ng assets, including the naval assets, dito sa dalawang reorganization ng branches nila na ito. At kapansin-pansin dyan, maglalagay sila ngayon, isasakupin na rin nila itong mga karagatan malapit sa Taiwan. Yun, okay. Yan. Sa tingin mo ba, bakit, Steph? Syempre, kaya naman pinalalakas naman natin yung ating puwersa, no, diyan sa AFP, no, within the AFP, dahil bilang parte ng ating teritoryo, no, ang West Philippine Sea, kailangan talagang protektahan, no, laban dun sa aggression, no. Saka kumbaga nanalo na ang Pilipinas sa arbitral ibinigay na yung sa arbitral award, di ba? Kaya pero hindi nga kinikilala ng China. Ikaw ba, ito Ira, ito kabataan to. Are you aware sa issue na yan sa West Philippine Sea? Ay, syempre naman po. Ayan. Ilang essay na ho ang pinagawa ng mga professor. Ganon. Sige nga, how do you see the issue in the West Philippine Sea? Batay po kasi sa mga naririnig ko rin sa usapan naming magkakaibigan. Ang West Philippine Sea po kasi ay isang malaking resource ng mga mangingisda sa Pilipinas pagdating hindi lang syempre sa tawag dito yung pangingisda, but of course pati na rin sa turismo and all. So nung nagkaroon ng issue na parang mas nagiging agresibo nga po ang mga Chino sa lugar na yun, nagkakaroon po ng violent reactions pagdating sa mga kabataan na bakit nga naman ho nila pinapakilaman yung nasa teritoryo po ng Pilipinas. Kasi lang meron ding confusion kasi please correct me if I'm wrong, ang West Philippine Sea daw po ay parte ng South China Sea. So parang medyo hati ang opinion ng mga kabataan pagdating po diyan. When you say hati ang opinion ng mga kabataan dahil doon sa sinasabing parte siya ng West Philippine Sea, no? Pero ang kasi ang globally sa meron pa nga isang issue diyan na globally kilala ang area as South China Sea. Okay. Pero tayo sa Pilipinas, we labeled it as West Philippine Sea, no? Dahil sa loob siya ng ating EEZ, Exclusive Economic Zone, na binigay naman, awarded naman of course ng 2016 arbitral ruling. So siguro doon nagkakaroon ng konting confusion, no, doon sa terminology, no. Nung ano ba yan, South China Sea ba yan o West Philippine Sea ba yan? Pero sa ganang atin nilabelan natin, ginawa nating West Philippine Sea to make it a point na yan ay sovereign waters ng Pilipinas. Okay? Kasi ang sinasabi ang China naman kasi, ewan ko ba dito sa kapitbahay natin ito, lahat na lang gusto angkinin. Pati Palawan gustong kunin, no? Pati nga Palawan inaangkin na in-extend na nila yung kanilang 9-dash line to the 10-dash line. Dati 9-dash line lang, ngayon 10-dash line na. At ngayon, naglalabas sila ng mga press release sa kanilang bansa na yung Palawan ay Chinese territory. Dahil one time daw, long time ago in their history, meron daw isang Chinese explorer na dumaan malapit sa area ng Palawan. And that means kanila na yung Palawan. Pag napadaan pala, kanila na. Di ba? Pag napadaan pala, kanila na. Ay, kaya nga, dadaan na lang ako sa bahay nila Steph.
at saka ni Jerome. Total, nandun lang naman sila. Sabihin ko, pag dumaan ako doon, akin na yung bahay mo kasi napadaan ako dito. Parang ganon, hindi ba? Parang ganon ang ganon yung logic. Ganon ang logic eh. Pero anyway, yung deployment ng mga naval forces na yan is meant to widen the presence of our armed forces of the Philippines. Bilang deterrent na rin dito sa mga ginagawang aggression ng Chinese Coast Guard. Kasi hindi lang Chinese Coast Guard ngayon na pinag-uusapan dito. Pati yung kanilang mga gray ships. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng gray ship? Ayun po ba yung yung military na sasakyan? Yan na yung mga military vessels nila. Yung mga warship nila. Supposed to be dapat kapag walang gera, ang ano lang dyan is Chinese Coast Guard tsaka Philippine Coast Guard. Para mga civilian in nature lang. Kaya lang nagsimula na magpadala nga ang China ng kanilang mga gray ship, no? So tayo dapat ang Pilipinas, we could, although hindi tayo makatapat sa kanilang military strength and number of warships nila, at least yung presensya nandoon. Dahil kailangan yun ng ating mga fisher folk, di ba? Kaya nga kahit na kinakanyon tayo ng water cannon, kahit na binabangga na yung ating mga Coast Guard, pati yung BFAR vessel, binabangga, tapos hinaharangan yung mga monitoring flights natin doon, patuloy pa rin naman ang gobyerno sa pagsasagawa para mapanatili natin yung presensya natin at hindi magkaroon ng solid justification ng China na kanila yung lugar, exclusive sa kanila. Mabuti na lang mabuti na lang sumasama yung mga like-minded countries. Like for example, US, Japan, Australia, sumama na nga pati French eh. Dumaan na rin dyan yung pinakamalaking French Navy vessel, yung carrier nila, yung carrier de Gaulle, kung tawagin nila, yung French carrier de Gaulle. Malaking carrier yan, dumaan din dyan para magpakita suporta at mapanatili yung tinatawag na freedom of navigation dyan sa West Philippine Sea. Ultimong si Pete Hegseth, yung bumisita dito na US Defense Secretary. Diba? Binanggit niya yung kahalagahan ng tinatawag na freedom of navigation dyan sa West Philippine Sea. At in-uphold din niya yung ginagawang mga effort ng Philippine government para mapanatili yung mapayapa at rule-based order dyan sa West Philippine Sea. At pinanatili rin ni Hegseth na sinasabi niya, ironclad pa rin yung relationship between the Philippines and the US, especially when it comes to maritime cooperation and maritime security. Pero sana nga wag nang lumala. Kung pwede lang regaluhan ng siopaw na lang itong mga Chinese para tumigil na, kaya na ayaw eh. Yun lang. Alright, sige. Wala na tayo oras at tayo magpipilit na ng isa pang edisyon ng ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much, Ira. Yeah, maraming salamat po, Sir Ray. At syempre, Ma'am Steph, maraming salamat muli sa panibagong oportunidad na ito. At syempre sa ating mga manonood, maraming pong salamat. Sige, marami pang oportunidad dyan sa mga susunod na araw. Sa mga susunod na araw, Ira. Sige, Steph. Syempre, maraming salamat sa inyo sa pagkakaroon natin ng mga makabuluhang diskusyon para sa ating programang Global na Tayo. At salamat syempre sa mga kasama natin sa Master Control na umaalalay sa atin para maging posible at maging smooth sailing ang ating programa. Yun, okay. Like nga sabi ko, sila Susan Aison, kasama natin sa Master Control, na naalala pa 1991 na lindol. Medyo natatawa na siya. Okay, ilang taon siya noon, hindi ko alam, pero naalala pa niya, 'di ba? Hindi, ako rin naalala ko kasi 'di ba? And of course si Hero sa ating Wirecast Control, and of course kasama rin natin si Mr. Leo Magpayo, no? Ayan, narinig niyo po si Leo sa programang Dateline Malacanang, sa iba pang mga programa dito sa ating Radyo Pilipinas World Service. Okay? And of course, sa ating dalawang binibini, like I said, it's April Fool's Day today. Medyo ingat-ingat tayo. Huwag tayo magpapabudol, ha? Ingat-ingat lang. At saka, always remember, ulitin natin yung paalala natin. Sa pagmamaneho sa lansangan, mapa-pribado o mapa-publikong sasakyan man yan, o kayo man ay public o private motorist, dalaman nyo ay dalawang two-wheeled or four-wheeled truck, bus, o naman yan, jeep,
Ay, nako, dagdagan po natin ang pasensya, pangunawa, restraint, no? Doon sa ating mga ugali sa kalsada. Huwag tayo basta-basta magpapadala sa bugso ng damdamin. Kung nagkakagit-gitan, sa tingin nyo, nagigit-gitan na kayo, relax. No? Ayan nyo sila mauna. Wala namang mawawala eh. Kung ayan nyo silang paunahin. Di ba? Malay nyo, sa kakamadali nila, madali pa ang buhay nila. Baka mamaya mabangga sila. O knock on wood. Pero knock on wood, biro lang po yun, joke lang yun. Pero ibig sabihin, relax lang tayo. Kung kinakailangan mauna sila, paunahin nyo sila. Hindi naman ho yun magiging kawalan sa inyong pagkatao. Ang mahirap kapag pinairal natin yung init ng ulo, tapos may dala ka pang baril sa sasakyan, nadadagdagan ngayon yung init ng ulo mo. Nanghihiram ka ngayon, yun ang tinatawag ng iba na, nanghihiram ka ng tapang sa baril dahil may baril ka. Pero kung wala ka bang baril, matapang ka. Ang tanong. Ibig sabihin, that's just one point of discussion. Pero ang punto is, unang-una, restraint, habaan ng pangunawa, relax lang tayo sa pagmamaneho. Huwag tayong pumasok sa gulo na in the long run, at the end, pagsisisihan din po natin. Dahil una, baka makasakit ka, o kaya, worst comes to worst, makapatay ka, or the same, or vice versa. Ikaw ang masaktan, o ikaw ang mamatay dahil sa gulo. And of course, anong epekto yan? Hindi lang sa iyo, kundi sa pamilya mo. Diba? Stress sa pamilya, both physically, emotionally, and financially. Yun ang problema doon. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Dito sa inyong himpilang, Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.